Balik po tayo sa mga balita. Pinag-iingat ngayon ng gobyerno ang publiko sa nauusong modus na love scam kung saan nahuhut-hutan ng pera ng mga scammer ang mga biktima na karaniwan ay mga naghahanap umano ng makakapartner sa kanilang buhay. Sa gitna nito, tiniyak ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang kanilang mga hakbang at kampanya para maiwasang mabiktima ng nasabing modus. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo, itong love scam na ito, matagal na ito Yes, Alex. Actually, last year pa ay patuloy ang paalala ng ating pamahalaan patungkol sa modus na ito. Dahil nung nakaraang taon ay medyo mataas-taas yung kaso na naitala nila na nabiktima nitong love scam. Patuloy naman ang paalala ng ating mga otoridad sa ating mga kababayan na huwag pong maniwala doon sa mga tinatawag nila na too good to be true na mga pangungusap o kaya naman pagchat-chat sa inyo ng kung sino man na nagpapakilala pa na nagmula sa ibang bansa. Nagbabala sa publiko ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, patungkol sa nauuso na naman sa ganitong panahon na love scam para palakasin ang kanilang panawagan sa mamamayan at wala nang mabiktima pa ng nasabing modus. Inilunsad ng CICC sa pakikipagtulungan ng mga non-government organization ang hashtag UnmatchedPH campaign para malabanan ng love scam. Ang UnmatchedPH ay isang awareness campaign na layong malabanan ng online schemes na kadalasang nabibiktima ay mga naghahanap ng romantic partners. Ayon sa grupong Scam Watch Pilipinas, maraming pwedeng kahantungan ang love scams tulad ng loan scams at investment scams. Kaya kadalasang target ng mga ito ay yung mga naghahanap ng partner at madaling makuha ang loob at para paasahin hanggang sa makuha na ang pera na hinihingi. We will not stop educating the public and we will keep on encouraging them, urging them to report all types of scam because the information that they will share to 1326 can be turned into actionable intelligence. Ang modus ng love scam ay dito magde-direct message ang isang magpapanggap na isa o manong sergeant at naka-assign sa mga international humanitarian mission o kaya naman nakadestino sa isang anti-terrorism mission sa ibang bansa. Magpapakilala pa nga yan at hanggang sa makakapalagayan mo na din ng loob at bibigyan ka pa o mano ng natatago niyang pera sa isa o manong bangko at gusto niyang matulungan mo siya na mailabas ito at magamit sa kaukulan. Kabilang sa ibinigay na basic steps ng CICC kung paano nang bibiktima ang mga scammer ay una, pinag-aaralan nito ang biktima sa kinukuhang kaukulang impormasyon nito at ang pangalawa, kinukuha na nito ang loob at tiwala ng bibiktimahin sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Ilan din sa ipinakita nito ay mga litrato sa kanyang ginamit na communication account na may tuturing ng CICC na too perfect to be true. Walang verification symbol, walang social media account at ayaw makipag-usap sa tawag at nagtatanong na ng pera. So, why are we doing this now? As you can see, yung pinakamasakit po kasing scam, yung sabi nga sa akin kanina, yung masakit na yung bulsa mo, masakit na yung puso. So in this aspect, we wish to educate the public again. May tuturing na ding phishing o panliling lang ang love scam kahit tulad ng ginagawa ng ibang modus via text o email na akalain mong totoo. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan daw ng CICC sa mga law enforcement agency para masawatan ang ganitong modus at mahuli ang dapat na mahuli. Muli naman silang nagpaalala sa ating mga kababayan na agad na i-report sa kanila ang mga insidente ng love scam. Maraming tumatawag para magkwento, hindi para mag-report. Nahihiya na naging biktima sila. So, thank you na rin. But, what we want is really the public to report so that we can put it in the metrics to measure how much being lost publicly. Doon tayo dapat makapag-strategize ng correct na tactics to run after those who victimize.
Samantala Alex, patuloy na nagpapaalala ang CICC sa ating mga kababayan kung may ganitong uri ng modus na sila'y naranasan o kaya naman may kakilala na nabiktima, maaari daw i-report sa kanilang hotline na 1326. Patuloy din ang kanilang paalala sa ating mga kababayan na huwag maniwala doon sa mga biglang nagchat-chat sa inyo, lalo na't nagpapakilala nga na siya isang sundalo sa ibang bansa at na sa isang humanitarian mission, at doon na kasi nagsisimula yung tinatawag na love scam hanggang sa magkapalagayan na ng loob at makuha na nga yung inyong mga pera. Alex. Okay, Erlo, nabanggit ba ng CICC kung magkano ba ang perang humantong na nawala doon sa mga biktima? Aabot ba yan ng milyon? Well, Alex, yung recent lang na nagsumbong naman kay Senator Rapi Tulfo, yung isang Singaporean actor na nawala ng 1.5 million dahil naman sa pamubudol ng Pinay. Same situation din, Alex, no, na nagchat yung Pinay sa kanya, then yun nga, nagkapalagayan ng loob hanggang sa nakuhanan na nga ito ng abot sa 1.5 million na cash, at after makuha yung cash, hindi na nagparamdam pa doon sa sinasabing Singaporean actor na yon, Alex. At base rin doon sa mga reklamo na ayaw magpakilala yung mga biktima, ano ba sinabi? Nagkausap ba sila ng live ba? May ano ba? May Zoom meeting ba silang dalawa? Dahil gusto mo makita kung ano yung itsura nung gusto mong maging kabahagi ng buhay mo, di ba? Yes, Alex, ang nga problema kasi dito sa baga ng scam na to, no, meron silang litrato dun sa, actually yung kanina nga pinakita nating screenshots, yun ay galing sa TikTok. Hindi sila gumagamit ng ibang mga applications tulad ng Facebook, Twitter at iba pa para nga hindi ma-detect yung kanilang lokasyon. Gumagamit sila ng mga litrato na akalain mo yung totoo, at yun nga magpapakilala sa'yo na siya ay nasa ganitong mission, humanitarian mission, at miyembro ng isang sundalo ng ibang bansa. Yun ang isa sa mga hindi alam kasi daw ng ating mga kababayan, na isa na pala yung scam na akala nila yun na yung inaantay nilang mga kapartner sa buhay, Alex. Ayun, pero nabanggit pa ng CICC rin na ano ba yan, mga gwapo ba yung mga scammer na yan o mga magaganda ba yung mga scammer na yan? Alex, actually, dinedepende ng scammer kung sino yung bibiktimahin nila. No? Actually, yung ako last year, may nagtangka na rin na magganyan sa akin. Pero, syempre, tinignan ko muna kung yun ba ay talagang scammer, Alex. Pero, nakita natin yung mga indicators na sinabi ng CICC na scammer nga. Yun, nakita natin doon na talagang kung hindi ka talaga maalam, madadala ka doon sa mga, kumbaga, sabi nga sa Tagalog, mabubulaklak na pananalita hanggang sa makuha na yung natatago ng yaman, Alex. Maganda yung nakachat ko na yun, Alex, actually. Hindi naman nagpakilala sa iyo, Erlo, no? Pakilala siyang Sergeant, Alex. Pero syempre, tayo, ang ugali natin, para malaman, mga-curious kung totoo nga bang scam to, kinausapan natin. Hanggang sa dulo ay pinuto na natin kasi iba na yung mga nangihinginan ng pera. Oo. What if kung ang ginamit ay hindi na sa sarhento? Kunyari, sabi niya, ako si general sa something, mataas ang posisyon. Dapat wag rin natin patulan ng ganun, ha? Baka mamaya madadala tayo sa posisyon, di ba? Yes, Alex, yun nga, pinapaalala lang patuloy na wag magpadala dun sa mga sinasabi na ito yung posisyon ko sa ganitong forces. Karamihan dyan, Alex, yung ginagawa nilang panghikayat, taga-ibang bansa silang mga miyembro ng sandatang lakas ng kanilang mga bansa doon. Kaya hindi nila magamit yung dito kasi alam na matutukoy kaagad yung lokasyon nila at kung saan sila naroroon para pang-scam, Alex. Okay, panghuli na lang siguro, dahil nga ayaw ngang lumapit sa ahensya ng pamahalaan itong mga biktima na ito, so parang ang ano na lang is always babala na lang at wala tayong mahuhuli nito. Mahirap pang hulihin ba to, sabi nila?
Yes, Alex, mahirap matukoy itong mga scammer na to, no? Hindi nila sure. Actually, tinitignan nila sa kayon din. Baka mamaya nagpapanggap din at taga-ibang bansa at nandito lang din sa Pilipinas yung mga nangi-scam na yan at talagang isa rin yun sa kanilang pag-aaralan kung paano nila matutukoy yung mga yon para nang sa ganun maputol na rin, matigil na rin yung ganyang scheme taon-taon tuwing pagkatapos ng holiday season. Okay, maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Mata natin dyan ho sa CICC. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.